and we are live. It's 8:29 in the morning. Hello guys. Magandang umaga sa inyong lahat. It's your boy Nico again sa ating week-long daily videos kung paano tayo matuto makipag-usap sa harap ng camera. Ayun. So medyo maganda yung gising natin today kahit na meron ng dalawang kamalasan na nangyari agad. 'Di ba? So una doon is nag-umpisa na ako kanina mag-shoot ng 30 minutes pero nag-brown out, na-corrupt na naman yung ating video. Fortunately, hindi natin ma-recover. Hindi ako marunong mag-recover, so siguro merong way pero hindi ako ganun ka-tech savvy pagdating sa mga ganyan. Second option is nag-record na lang ako ulit. Again, 50 minutes na kanina. Nagsasalita ako dito sa loob ng kwarto. Hindi pala naka-record yung camera. So, hindi ko na naman mapakinabangan yung audio natin. So, it's okay. So, this is the third try para video. So, okay lang naman. So, the more the merrier, di ba? The more na ginagawa ko to is mas lalong mapapractice ako. And matatandaan ko kung ano yung mga gusto kong sabihin. Kasi, nung pinakauna, wala pa akong masyadong energy, pero now okay na ako ngayon. Ayun, so first off, gusto ko lang sabihin na appreciate ko lang lahat ng mga tao na nag-subscribe sa aking channel and also sa mga nakinig ng unang long format upload natin kahapon, yung Nico Talks Part 1. So sa Facebook and sa YouTube, maraming salamat sa lahat ng nanood noon or nakinig, comment, nag-like kung meron man. Maraming salamat. I totally appreciate it, guys. Hopefully sa mga susunod na video natin is ganun pa rin, 'di ba? So support nyo lang yung ating channel. I'm trying to build a community na lahat is welcome mag-open up. So, pwedeng kung meron kayong mga questions, meron kayong mga suggestions sa mga future videos natin, huwag kayong mahiya mag-comment sa ating Facebook or sa ating YouTube channel or sa mga videos na i-upload natin moving forward. So, comment lang kayo para at least makuha ko din yung insights nyo pagdating sa video creation. Kasi, hindi ako ganong kagaling sa gantong larangan pa. Hindi pa ako ganong kaalam. So, kung sino man yung mga meron mga knowledge pagdating sa paggawa ng video, sa pakikipag-usap sa tao or sa pag-generate ng ideas, comment it down. Sabihin nyo sa akin para at least ma-practice natin yan and ma-consider natin yung mga ways or mga best practices na ginagawa nyo. So again, appreciate it guys sa mga taong nanonood and sa mga tropa na nagsishare and sa mga randoms na napapadaan sa ating channel. Appreciate it guys. Thank you very much. Much love sa mga tropa natin dyan and sa mga taong nanonood. So, it's Tuesday and tapos na yung first shift natin for the week kanina. Medyo pagod kasi may mga updates tayo na nakuha sa start ng week na to. Pero kaya yan. Kumaga kayang-kaya naman yan. Hindi naman nabago sa atin yan. Unfortunately, hindi ako makakapag-upload ng video sa Webes kasi meron kaming scheduled on-site ng Webes ng gabi. So, Webes ng madaling araw is kailangan kong bumiyahe from Bicol to Manila. Diretso na ako ng duty kinagabihan. Tapos, babalik ako dito or babiyahe ako dito Friday morning pabalik ng Bicol. So, from Manila to Bicol again. Unfortunately, hindi tayo makakapag-upload ng video niyan. Pero bukas, for sure, gagawa ulit tayo ng video katulad nito, ng long format video, para makapag-practice ulit tayo magsalita, para maging comfortable na tayo magsalita in front of the camera after a week. Hopefully, pero hindi naman sure yan. So, pero at least, diba, meron tayong progress paunti-unti. Unlike kahapon, nag-start ako ngayon ng medyo comfortable na sa pagsasalita sa harap ng camera, and we also change our lens kasi hindi nyo lang alam kasi kahapon hindi naman natin na-upload yung video kasi nga na-corrupt, pero ngayon nagpalit ako ng lens. I'm using Canon EOS M50 Mark II pala, sa kung sino man nagwa-wonder kung anong ginagamit kong device, kung cellphone ba. I'm using a Canon EOS M50 Mark II, tapos yung gamit kong lens is yung kit lens niya lang ngayon, pero kahapon gamit ko yung 50mm na
lens, tapos with Viltrox speed booster. So, ayun. So, sa mga interested or sa mga gantong topics, so, pwede kayo mag-comment down kung gusto nyo malaman kung ano ba yung mga gadgets or mga equipments na meron ako para gumawa ng mga contents sa YouTube or sa Facebook. Ayun. Unfortunately, kanina, wala akong maisip na topic natin after shift kasi siguro medyo na-burnout ako sa trabaho. Pero good thing is meron tayong practice na ginagawa. Again, yung sinabi ko kahapon, kung natapos nyo yung video, yung 40 minutes video na ginawa ko kahapon, is isa sa mga na tackle ko doon is yung pagsulat ng mga idea na pumapasok sa isip ko every time na meron akong naiisip na idea. So, sinusulat ko siya dito sa mahiwagang notebook natin na libre lang na binigay ng ating company. So, sinusulat ko siya dyan. So, kanina wala akong maisip na idea kung ano ba yung pag-uusapan natin today. Fortunately, meron tayong ganung practice na ginagawa and ayun, isang proof yun para kung may plano kayo na maging content creator din or kahit hindi sa pagiging content creator, di ba? Kung gusto nyo maging writer, kung gusto nyo gumawa ng kanta or whatnot. So, it's one of the best practices na gawin kapag gusto nyo maging creative is every time na may idea kayong maiisip, isulat nyo siya. Kasi yung idea, napakailap niyan eh. Minsan, papasok siya sa utak mo, tapos after a couple of minutes, pag nag-cellphone ka, na-distract ka sa ganito, na-distract ka sa ganyan, mawawala na siya. So, sayang, di ba? So, kapag may pumasok kayong idea sa utak nyo na hindi usual, susulat nyo agad. So, para kapag nagkaroon kayo ng mental block sa mga susunod na araw, meron kayong mababasa. Ay, ito, pwede to, di ba? Pwede tong gawing topic for the day. And with that, ayun, so nakakuha ko ng topic sa isa sa mga pages ng ating notebook. And yun ang backstory ng aking buhay. So, di ba? Actually, yung nakalagay dito is gusto kong malaman yung backstory din ng audience ko. So, hindi lang naman tungkol sa akin. Pero, syempre, part of that, since hindi naman kayo makakapag-reply kapag nakikipag-usap ako sa camera, part of that is gusto ko malaman din yung backstory nyo through commenting down sa ating video. So, comment kayo kung ano ba yung backstory nyo. For example, nag-start kayo ng high school, kung ano yung mga communities na napasukan nyo na sa high school, sa college, tapos ano yung first job nyo, 'di ba? Kung ano yung mga struggle na naramdaman nyo nung nagkaroon kayo ng trabaho, kung ano yung mga challenges na na-overcome nyo. So, ayun, comment nyo lang kung ano yung mga bagay na yun. Tapos, ititry kong basahin siya. Tapos, i-shoutout ko na din kayo sa mga susunod na video natin kung sino man yung mga magko-comment dyan. Libre shoutout tayo dito ngayon. Kasi hindi pa naman ako ganun kasikat para I think hindi ko sure kung may mga magko-comment man, pero kung meron man, ayun, I will highly appreciate it, guys. Ayun. Gusto ko malaman yun kasi wala kayong magagawa, i-share ko din naman kung ano yung backstory ko. So, kasi I think kapupulutan din siya ng aral, kapupulutan din siya ng magandang practices sa mga nanonood, especially kapag nasa high school ka pa ngayon or currently nag-aaral ka or kahit yung mga nagtatrabaho na kasi I think meron tayong mga experiences na ganun eh na kung paano mo na overcome yung mga challenges na binabato sa iyo ng buhay, ng mundo, 'di ba? Lalim. So, ayun. And so, gusto ko mag-start sa high school. Nung high school ako. So, second year high school, pinakaunang memory ko na yung pinaka-interesting part ng high school ko is nung pumasok ako ng CAT. So, ano yung CAT? Baka nagtataka kayo, ano yan? Hindi ko alam yan. Anong ibig sabihin ng CAT? Ano yan? Pusa? What not? Hindi. CAT is Citizenship Advancement Training. So, ito yung mga estudyante na gustong pumasok sa isang org sa kanilang high school. Yung practices dyan is military. Dito kasi sa Bicol, kung if any of you are wondering, sikat kasi yung pagiging CAT sa Bicol and pagiging ROTC. ROTC is yung parang counterpart siya ng CAT, pero ROTC is for college students. So CAT is sa
high school. Sikat siya dito, bakit? Kasi every September, kapag dineselebrate yung Peña Francia Fiesta dito, nagkakandak sila ng madaming events. So, civic parade, military parade, tapos yung um, Peña Francia procession. So, madaming activities dito. So, military parade, yun yung dito pumapasok yung CAT, ROTC, parada yan. Sobrang habang parada niyan. Kasi lahat ng high school dito sa Bicol region, high school and college, sumasali sila sa competition for that. So, military parade is a competition here in Naga City na kinakonduct every September. Wala siyang cash prize, guys. Hindi siya yung kumaga magkukumpit ka para makakuha yung school niyo ng cash prize. No, hindi ganoon. So, ang talagang makukuha mo lang dito is glory. Tapos trophy. So, yun lang. Wala siyang cash prize. Hindi ko sure kung ngayon ba or mga nakaraang taon meron na. Kung may cash prize na ba. Siguro sa mga nakakaalam dyan, comment it down kung hindi na ba ako updated sa mga bagay-bagay. Pero nung batch namin is wala. Kumbaga, ilang beses din ako nakapag Peña Francia Military Parade. Walang cash prize na binigay sa amin or whatnot. Talagang trophy lang. Kumbaga, yung thought lang na, oops, kami yung champion, ganito, ganyan. So, yun. So, bakit ko na-topic yung pagiging CAT? Kasi, ang reason behind that is, I think ito yung pinakaunang event sa buhay ko na naka-experience ako ng pagiging malakas sa isang bagay na gusto kong gawin. So, ang main reason kung bakit ako pumasok sa pagiging sa CAT is dahil yung papa ko tapos yung auntie ko are CAT officials noon. So may mga may mga posisyon sila sa CAT ng high school nila dati. So nung nakukwento nila yan, so sabi ko, bakit hindi ako pumasok din, 'di ba? Kasi para ipagpatuloy yung linya, 'di ba? So, yun yung main reason. Pero aside from that, gusto ko din magkaroon ng sense of belongingness sa loob ng campus. So, madami akong tropa noon. Madami na akong tropa, madami ng mga best friend na nakakahalubilo. Pero alam niyo, gusto ko pa ng challenge na hindi lang yung tropa pips sa kalokohan, alam mo yun, tropa pips din sa mga bagay na meron kayong iisang goal. And naging plan ko para dyan is pumasok ng CAT. Actually, nung una gusto kong pumasok ng band sa high school. Hindi yung banda na tumutugtog na may singer and what, hindi yun. Banda na yung may lyre, tapos may drummers, 'di ba? Yung para sa parada nga. So, isang ano lang 'yan eh, isang grupo lang 'yan eh. CAT, banda, majorettes, ganun. So, unfortunately, hindi tayo ganun katangkad kasi may requirement before sa high school na kapag gusto mong pumasok ka sa ganyan, dapat may required na height ka. So, hindi ako ganun katangkad. So, sa CAT meron din. May height requirement din sa CAT. Pero, hindi naman kasi siya talagang papasok ka ng military. Kumbaga, kahit kahit panda ka, papasok, pwede ka pa rin makapasok dyan. As long as lagi ka nagtitraining, lagi kang nagtsatsaga. Diba? So, hindi ako napasok sa band ng high school. So, ang sumunod na idea is CAT. And, kumbaga, nadagdagan pa nang nalaman ko na yung papa ko tapos yung auntie ko are officials sa CAT before nung high school pa sila. So, ayun, doon na lakas ng drive ko na hindi, papasok ko dito, magiging official din ako. So, yun yung rason kung bakit ako pumasok doon. So, nakapasok ako kasi yung tropa ko dito sa aming barangay is S1 siya nung mga panahon na yun. S1, kumbaga official siya. Official siya nung mga oras na yun. So, close din yung family namin. Tapos, yun, nakukwento niya lagi, nakikita ko siya lagi nagte-training, sumisigaw sila every hapon. So doon ako na-curious. Tapos pumasok din ako. And nakapasok din naman tayo. So, ayun, naging isa siya sa pinaka-importanting event ng buhay ko sa high school noon. Kasi, kumbaga, ito yung unang beses na nagbigay ako ng 100% ko without anything na maibabalik sa akin na financially. Alam niyo yun, kumbaga,
hindi importante sa akin na magkaroon ng cash prize para ibigay ko yung 100% ko nung time na yon. So, kumbaga ito yung pinakaunang beses na talagang genuine yung intention ko na kung bakit ako sumali dito is gusto ko lang mapabuti yung sarili ko, tapos gusto kong makakuha ng glory pag ah, pagdating sa competition na yun. Kasi malaking event siya dito sa Bicol eh. Yun, isa yun. 100% talagang binigay ko lahat ng oras ko, tapos ng effort, mag-training and all, hanggang sa, ayun na, tuloy-tuloy na siya, hanggang sa mag-graduate ako ng high school is C80 ako. Hanggang nung nag-graduate ako ng high school, ako yung naging pinaka top na opisyal. So, kung sa mga tao na hindi nakakaalam, ang pinaka mataas na officer sa pagiging CET is kapag ikaw yung corps commander. So, naging corps commander ako nung third year high school ako. Ay, hindi. Sorry. Fourth year high school pala. Fourth year high school. Kasi nung third year high school ako yung captain. Tapos nung fourth year na ako, nung nag-graduate na yung last na corps commander, ako yung pumalit. So, ako yung pinaka mataas na posisyon. Pero, hindi ko naman sa pinagyayabang ko yun. Umaga, actually, hindi ko nga siya ini-expect kasi ang gusto ko sana noon is maging S1. Yung S1 is nasa likod lang yan ng corps commander sa gilid. Kasi, I think yung auntie ko ata is S1 kaya gusto ko din maging ganun. Pero, ayun na nga, so since napili ako as maging corps commander, so nagparada kami sa Peña Francia na ako yung pinaka nasa unahan nung parada. Hindi naman nung parada, ng buong parada. Nung parada nung entry namin, which is ng Santo Tomas National High School. So, ako yung pinaka nasa unahan. Ako yung nagko-command kung ano yung kailangan gawin, kung aabante na ba. Yun. So, para sa akin, isa yun sa mga pinaka-proud moments ko nung high school. At hanggang ngayon, pinaka-proud moment ko siya kasi kumbaga doon ako naka-experience na nagbunga lahat ng effort, ng pagod, alam mo yun, nung mga times na yun. Kasi isipin mo, nag-start ako is second year high school hanggang mag fourth year, nasa CET pa rin ako. And hindi naman sa pagmamayabang, guys, if you know na kung ano ba yung pinagagawa namin dyan, kapag pumasok ka ng CAT is para kang papasok sa militar. Pero mas syempre, yung military talaga is mas extreme yun. Kumbaga yung sa amin is pang high school lang. Pero regardless, araw-araw na training, araw-araw na puyat ka, araw-araw na kailangan pumunta ka dun sa school ng minsan 2 a.m., 3 a.m., tapos may pasok ka pa after that, 'di ba? So, talagang yung effort na ibubuhos mo diyan is hindi biro. So, ayun. Kaya proud na proud ako na nakatapos ako ng high school na nandyan pa rin ako. Kumbaga, hindi na putol yun. Kasi isa yun sa pinaka-proud moments ko. Kahit nung nag-corps commander ako, tapos nung nagparada kami sa Peña Francia, hindi naman kami nanalo, pero at least, 'di ba, kumbaga na-experience ko na mag-lead ng madaming tao doon sa parade na 'yon. Tapos alam mo 'yun, kasi sobrang daming tao na nanonood niyan. So, yung pressure, yung kaba, na kumbaga na-overcome ko 'yan. And proud ako sa sarili ko noon na nagawa ko siya na that time. So, kaya isa siya sa isa siya sa mga gems na nangyari sa buhay ko. Kaya gusto ko din siyang i-share. Kasi I know na kapag pumasok ka sa CAT is hindi ka lang makakahanap ng parang second family mo sa school. Matututo ka rin ng discipline. So, ayun. Disiplina. I believe siguro, guys, kumbaga, kung hindi ako nakapasok ng CAT before, siguro hindi ko na-survive yung naging sakit ko ngayon. Kasi, alam nyo yun, kumbaga nag-umpisa ako na talagang sobrang active ng katawan ko. Paano pa kaya kung hindi, di ba? Paano pa kaya kung, kumbaga nung high school ako is, nag-start na ako na mag-overeating, hindi nag-exercise, di ba? Siguro, I think isa yun sa naging contributing factor kung paano ako nakasurvive nung nagkaroon ako ng sakit is, active ako noon. Kumbaga, ngayon nga lang, after a couple of years is naputol na siya. Kumbaga, hindi ko na continue kung ano yung mga natutunan ko doon. Pero, ang good thing is,
marunong na ako kung ano yung mga bagay na kailangan kong i-work on, kung ano yung mga bagay na kailangan kong ibalik para maging disiplinado ulit. Kasi alam ko kung paano siya gawin since practice na ako nung high school pa lang. So, isa rin yun sa benefit. Hindi ka pa rin talo, di ba? Hindi pa rin talo yung sarili mo kasi may mga bagay kang natutunan nung time na yon, nung CAT pa ako, na pwede ko pa rin i-apply hanggang ngayon kasi hindi naman mawawala yung thought na yun dito sa utak mo di ba? So, kung may mga nanonood man sa atin na papasok pa lang ng high school, tapos meron kayong ganong organization sa school nyo, guys, pasok kayo doon. Sobrang ganda pumasok sa ganong organization sa school nyo. Promise, hindi ka magsisisi. Kumbaga, gawin nyo lang ng gawin. Kumbaga, training lang kayo ng training. Kasi yung benefit niyan is makukuha nyo din naman at the end of the day. Kumbaga, pagod ka, oo, pero mas magiging malakas ka, mas magiging disiplinado ka, and ma-apply mo siya sa future plans mo sa buhay. So, ayun. Yun yung pinakaunang bagay na gusto kong i-share pagdating sa backstory ng aking buhay. So, ayun, kung meron man sa inyo na naging C80 din before, comment down kung ano yung story nyo, kung ano yung mga interesting na nangyari, yung kalokohan, ng mga pinagagawa nyo ng mga ka-C80 nyo dati, di ba? So, madami yan. Kumbaga, madami yan. Kasi kapag nandiyan ka, talagang mag-uungguyang kayo lahat. Pero, not to the point na magkakasakitan kayo or what not. Hindi naman ganun. Pero, napaka-common yan sa kapag pumasok ka sa CAT. Talagang mag-uungguyang kayo. Alam nyo yun. Tapos, pag magko-compete na, kasi kailangan nyo magpakalbo niyan. Tapos, di ba, bagong ahit yung magsasapukan. Magsasapukan kayo. Tapos, yung tunog ng pagsapok nyo sa ulo kasi nga bagong ahit. Yung lagatak ng ulo talaga parang sobrang tapos tawanan, 'di ba? Minsan may mga pag competition kinabukasan, doon na kami matutulog sa eskwelahan, 'di ba? Sobrang enjoy. Pagod ka pero sobrang enjoy kasi madami kayo, magkakasama kayo. Kakain kayo sa isang napakahabang lamesa tapos boodle fight, 'di ba? Nakakalat lang yan diyan yung pagkain. Sobrang enjoy na enjoy. Napaka worth it ng mga oras na 'yon. And para sa akin, isa sa mga tinatawag kong good old days na pwede mo ma-experience kapag high school ka. So, ayun. So, tapos na tayo dun sa CAT. So, after nyan, ang next naman na community na napasukan ko samahan na napasukan ko is yung pagiging dancer. So, eto na yung sumunod sa alam nyo yun, yung parang sobrang gandang mga experiences ko sa buhay na gusto ko din i-share. So, naging dancer ako before. After nung pagiging CAT, naging dancer ako. So, sobrang active pa rin, di ba? Kasi, araw-araw gumagalaw ka, sumasayaw ka. So, parang parehas lang din ng CAT. Everyday, nagtitraining ka. After that, dancer naman. So, active. Sobrang active ko nun. Sobrang payat ko. May abs pa ako nun. Diba nyo? Alam nyo yun. So, yun. Sobrang ganda nung experience ko nung naging dancer ako noon kasi parang naging naging independent ako. Hindi naman totally talagang bit-bit ko sarili ko, hindi ganoon. Kasi syempre umasa pa din ako sa allowance na binibigay ng parents ko. Pero dito na nag-umpisa yung halos lagi na akong hindi umuwi ng bahay kasi nandun na ako sa apartment ng mga dancer. Yun. So, nagkaroon din siya, isa din to sa mga times or phase ng buhay ko na lagi akong nagkakaroon ng problema or ng issues dito sa bahay namin before. Like, lagi ako napapagalitan ni Lola, nila Papa kasi hindi na ako nauwi dito. Kumbaga, alam niyo yun, sobrang nang layas yung yung schedules ko. Talagang hindi, minsan lang ako makauwi, minsan lang ako makatulong dito sa bahay. Pero, ito na yung, I think, ito yung pinakaunang for me, pinakaunang naging trabaho ko is naging dancer ako. Kasi nung unang grupo na napasukan ko, yung pinakaunang grupo na napasukan ko is yung dancer ako ng isang mayor dito sa aming municipality. So, yun, merong sahod yun. Merong kaming nakukuha monthly sa pagsayaw noon. So, may allowance na ako na nagagamit sa school, yun, na gamit sa panggastos-gastos, ayun. So, after niyan, nung unfortunately natalo yung mayor na sinasayawan namin before,
na kasama kami kapag nagkakampanya sila, tapos kami yung sumasayaw. Natalo siya, so hindi napatuloy yon. So ang sumunod naman sa akin noon is pumasok kami ng competitions. So yung grupo na yon, nung natalo yung mayor na kumuha sa amin, yung grupo nagsama-sama pa rin, tapos nag-decide kami na mag-compete. So yung competition naman na sinalihan namin nun, medyo madami din dito sa munisipyo mismo. Merong competition na naganap dati, nag-champion kami. So isa na naman yun sa proud moments ko. Champion kami, tapos ang malaking event na pag-champion na namin noon is Coca-Cola Dance to Studio. So pumunta dito yung Coca-Cola company na nag-conduct sila or gumawa sila ng competition na Bicol-wide. Lahat ng mga dancer na gustong sumali is pwede kayong sumali doon. So ginanap siya sa Coliseum. So malaki yung venue, tapos talagang may budget yung organizers, kasi syempre 'di ba Coca-Cola yun eh. So sumali kami doon, sumayaw kami, practice kami. Yung ang sayawan pa namin nun is mainly jazz, tapos may ballroom din. Ayun. So fortunately, again, isa na naman siya sa mga achievements ko sa buhay is nag-champion ulit yung grupo namin doon. So a total of I think 110,000 yung napanalunan namin doon sa competition na yun. So isa na naman yun sa proud moments ko, kasi nag-all in na naman ako, tapos yun, kumbaga nakuha ko na naman yung rewards ng pagbigay mo ng 100% mo nung mga times na yun. So, hindi lang naman ako, syempre grupo kami nun eh, madami yung mga dancer nun. So, lahat din sila nagbigay ng 100%, and nakaka-proud lang balikan, kaya ako siya shinare, kasi alam niyo yun, para sa mga kabataan na siguro baka makapakinig nito, na meron din silang plans na maging dancer or pumasok sa CAT, 'di ba? So, ito na yung sign para i-pursue nyo kung gusto nyong or kahit hindi nyo gusto. Alam niyo 'yun, subukan mo lang. Kumbaga, sumubok ka kasi baka at the end of the day magustuhan mo pala, 'di ba? So, meron kang options. Hindi, wala namang sisisi sa iyo eh kung sakali man na pumasok ka diyan tapos ay hindi mo pala gusto. Okay lang, 'di ba? At least you tried, 'di ba? So, ayun, pagiging dancer, so sobrang active ko, sobrang um, ah, ganda ng katawan ko noon, 'di ba? Sobrang fit. Tapos alam mo 'yun, kumbaga hindi naman sa pagmamayabang, kasi syempre kapag dancer ka madaming makakakilala sa iyo niyan, kasi nasa entertainment ano ka eh, side ka ng mga bagay-bagay. So every time na magsasayaw kayo, may mga audience niyan, syempre na manonood. So marami makakakilala sa iyo. So yung bilang ng mga magiging tropa mo is aangat din. So dadami din sila, 'di ba? And isa 'yun sa mga bagay na na-enjoy ko din noon nung college ako. Kasi halos sabay siya eh. Nung college ako, sumasayaw din ako. So mainly yung additional allowance ko is nakukuha ko sa pagsayaw. So, ayun, kayo, if you guys are planning to be a dancer, um, nasa college kayo ngayon, go for it, 'di ba? Try nyo. Try nyo. Kung yun yung passion nyo, i-try nyo. Kasi unfortunately for me, hindi ko siya ginawang career. Kasi, I don't know, siguro hindi naging part siya ng buhay ko before, pero hindi ko nakita yung sarili ko na um, sasayaw forever. Alam mo yun, na magiging career ko talaga siya in the future. Siguro, nagumpisa akong maging dancer, kumbaga clear na yun sa utak ko na ito, after a couple of years, is ihinto ko lang din siya. Kasi hindi ko siya plinano as one of the source of income na gagawin ko in the future. So hindi. Kumbaga parang naging hobby ko lang siya, naging part lang ng isang phase sa buhay ko, pero hindi ko siya plinano na talagang i-continue in the future. So pero worth it naman, kasi madaming mga memories din akong nakuha doon. Madaming mga aral din akong nakuha, and alam mo yun, yung experiences mo hindi naman mabibili yan, hindi matatawaran yan. So, worth it pa rin lahat ng yun. CAT, pagiging dancer, napaka worth it pa rin. So,
ayun, so after that, tapos na ako sa ganong phase, tapos na yung CAT and pagiging dancer ko, doon na pumasok na mag na ako, na pumasok na ako sa pagiging normal na nasa edad. Alam niyo yun, kasi nag-graduate na ako sa college, tapos kailangan ko na maghanap ng trabaho. So, dito na yung sinasabi ko na parang sasampalin ka ng mundo na shit, hindi pala ganun kadali yung pag-transition sa pagiging high school student, college, tapos magiging adult ka na. Hindi pala ganun kadali. Kumbaga, magkakaroon ka ng shock na ay, na ganito pala yung ginagawa ng mga matatanda. Hindi naman matatanda ng mga adult. Kumbaga, parang ganun. Ganito pala yung ginagawa nila. Ganito yung reality ng buhay. Kasi, if you're lucky enough na after ng studies mo is nakaland ka agad ng trabaho, like meron ka agad good paying job na nakuha nung nag-graduate ka, good thing, kumbaga good for you. Pero nandito tayo sa Pilipinas kumbaga ang reality dito sa atin is after ng college studies mo, malamang sa malamang kung ano yung pinag-aralan mo is hindi din naman yun yung makukuha mong trabaho. Katulad sa akin, ang pinag-aralan ko is hotel restaurant services for 2 years, pero ni isang beses kumbaga aside from the mandatory OJT, hindi naman ako pumasok sa hotel. Hindi naman ako nagtrabaho ng katulad ng kung ano yung pinag-aralan ko. So after ng OJT ko, pumasok na ako sa BPO industry. So hindi ako nakapag-practice ng kung ano yung pinag-aralan ko. Pero still nagamit ko pa rin siya kasi meron akong diploma, 'di ba? yun lang yung naging takeaway ko sa pag-aaral nun. And also yung yung skills din na natutunan ko. Although hindi ko nga siya na practice, kaya for sure ngayon kung sakali man napapasok ako is kailangan ko ulit mag-retake ng exam, kailangan ko ulit mag-retake ng mga courses para matuto ulit ako. Pero I don't think I'm going to be doing that thing anymore. Kumbaga hindi na ako papasok sa ganong industry kasi nandito na ako. And ang end goal ko talaga sa buhay is yung pangarap ko is maging content creator. Kumbaga yun na yun eh. Yun na yung end goal ko na gusto kong ma-achieve is maging content creator. Not necessarily na sumikat ako sa YouTube, na makilala ako ng mga tao. Hindi yun. Siguro gusto ko lang matuto gumawa ng videos na magkakaroon ng impact sa mga taong nanonood sa akin. Nakapupulutan ng aral yung mga video na yun. So, doon pa lang, kumbaga, pag may na-inspire sa mga video na ginagawa ko, doon pa lang panalo na ako. Kumbaga, doon para sa akin, na nagawa ko na yung goals ko. Kumbaga, hindi na nasayang yung oras na ginugol ko dito. And believe me guys, I'm doing my 100% right now. Kumbaga, pinibigay ko talaga yung 100% ko sa pag-achieve ng pangarap ko na to. After nung kumbaga nung big realization ko sa buhay na naganap nung nagkaroon ako ng sakit. So, ayun. Gusto ko lang siyang i-share kasi para sa akin, alam niyo yun, hindi kapag nandito ka sa phase ng buhay mo na yung kakapasok mo pa lang sa adulthood, na alam niyo yun, yung kumbaga yung sinasabi ko nga kanina, kapag naramdaman mo na din yung sampal ng reality na uy, hindi pala madali yung pagiging adult sa mundo. Alam mo yun? Kasi nung bata ka 'di ba? Kunyari nung bata pa ako, parang sobrang minamadali ko yung sarili ko na tumanda. Bakit kamo? Kasi gusto kong magkaroon agad ng freedom na gawin kung ano yung mga bagay na gusto kong gawin. Like, hindi na ako papagalitan ni lola, hindi na ako papagalitan ni papa kapag ginawa ko tong ganito na, hindi ko na kailangan magpaalam, 'di ba? That's the reason kung bakit gusto kong tumanda agad noon.
Kumbaga yun yung naging rason kung bakit ko siya nararamdaman before. And I'm sure sa mga teenager ngayon, siguro nararamdaman din yan nila na kasi minsan pag nagpapaalam tayo, hindi tayo na papayagan, 'di ba? So, yun kung bakit natin nararamdaman yun. Pero I've come to realize nung nandun na ako sa point na adult na ako, nung nag-start na ako magtrabaho, is dapat pala ninamnam ko yung pagiging bata ko before. Dapat pala ninamnam ko yung pagiging high school ko, ninamnam ko yung pagiging college ko, na wala pa akong obligations, wala pa akong responsibilities na kailangang gampanan. Kasi after all those things, na kapag nandun ka na sa point na ikaw na yung kailangan mag-provide for your family, wala na. Kumbaga, oo, magagawa mo nga yung mga bagay na gusto mo. Hindi mo na kailangan magpaalam kay papa, kay mama, pero yung mga bagay na yun is limited na din. Kasi yung oras mo is limited na din. Yun yung mga bagay na na-realize ko nung pumasok ako sa um, nung nakapasok na ako ng trabaho and nag-start na ako maging adult. So, ano yung takeaway na makukuha mo dito? So, siguro mainly ito is for those people na hindi pa nakakarating sa point na kung ano man yung sinasabi ko ngayon, na hindi pa graduate sa college or hindi pa graduate sa high school, nandyan pa kayo. So, as much as possible, kung nandyan pa kayo, i-enjoy nyo lang lahat yan. I-enjoy nyo yung pagiging high school, enjoy nyo yung pagiging dancer, kung dancer kayo, enjoy nyo yung pagiging college, fall in love, alam nyo yun, a lot, 'di ba? So, i-enjoy nyo yan lahat kasi once na pumasok na kayo sa realidad ng buhay, believe me, it's not gonna be easy, pero it's gonna be worth it. Kumbaga, hindi naman laging negative yung ibibigay sa inyo niyan kapag naging adult na kayo. Meron ding happiness diyan. Kasi diyan mo na matututunan kung paano maging selfless, alam niyo 'yun, kung paano maging matyaga sa mga bagay na ginagawa mo and kung paano i-reach yung goals mo. So, hindi naman lahat negative yan. Kumbaga, may mga positive din na mangyayari. And dyan ka na rin makakakuha ng freedom mo. Kasi yung dating mother and father mo na kumukontra sa'yo kung saan ka pupunta, hindi naman na yan kukontra sa'yo eh. Kasi, syempre, bibigyan ka na din ng freedom yan since nakakapag-provide ka na for yourself or for your family as well. So, hindi na kukontra ng kukontra yan sila. And yun din yung nakita ko noon. Nagpo-provide na din ako ng para sa sarili ko and nakakatulong na din ako kahit papano sa mga magulang ko. So, ayun yun. Basta, ang importante dyan, as long na hindi pa kayo nakakarating sa point na yan, i-enjoy nyo lang lahat. I-enjoy nyo yung kung ano yung meron kayo ngayon. Lahat ng yon. Try a lot of new things. Kumbaga, sumubok kayo ng mga madaming bagay na kung time permits na meron kayong mga extra time, extra curricular activities, kunin nyo yan. Kasi kapag once na nakapag-start na kayo sa corporate world, kung corporate world man yung malandingan nyo after ng studies nyo, believe me, yung oras nyo is sobrang limited na din. Darating yung point na parang after work, kumbaga binibilang mo na yung 8 hours na kung dati nung high school ka or nung college ka, kumbaga madami kang oras na spare talaga nung pag umuwi ka na ng bahay nyo, nood ka, magdamag ng anime or whatnot, ng movies. Ngayon, hindi na ganun. Kumbaga, kailangan mo na siyang paghati-hatiin. So, after mo ng work, so, uwi ka ng bahay nyo, ilang oras na lang yung tira sa'yo. Tapos, kailangan mo kumain. Minsan, makakapanood ka pa naman, pero hindi na ganun kababad. Kumbaga, hindi ka na po pwedeng manood ng pelikula or ng anime ng 5 hours straight or ng 6 hours straight kasi kailangan mo magpahinga kasi sa susunod na araw is may shift ka na naman. So, kailangan mong i-navigate yung oras mo dyan. So, kaya sinasabi ko na kung ano yung meron kayo ngayon, is enjoy nyo kasi darating yung oras na lahat ng yan is magbabago. So, kailangan nyo magkaroon ng big adjustment sa buhay. So, yun. So, hopefully, yung mga nanonood sa atin ngayon or sa akin na nandyan pa sa point na yan
is makakuha kayo ng idea na kung ano yung pwede nyong gawin ngayon. And sana ma-appreciate nyo yung madaming oras na meron kayo ngayon. Kasi darating yung oras na mawawala yan eh. Hindi naman mawawala or like darating yung oras na magkakaroon yan ng limitation. So, ayun. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na nag-umpisa ka sa corporate world is kailangan mo nang dyan na lang maging stock up forever hanggang sa tumanda ka and whatnot. No. Kumbaga, madami akong mga content creators na fina-follow na lahat, halos karamihan ng mga wealthy people na napapanood ko or na fina-follow ko is sinasabi nila na wala namang yumayaman sa corporate world. Kumbaga kapag empleyado ka lang, siguro may mga pailan-ilan na talagang yun yung passion nila sa buhay. Pero sa atin, katulad ko, sa mga tao na hindi naman ganun ka-gifted pagdating dito sa pagiging empleyado is hindi siya karapat-dapat maging end goal. Kailangan mong hanapin talaga yung passion mo. Ngayon, don't get me wrong, kung yung passion mo is talagang pumasok dito sa corporate world, kunyari sa call center, gusto mo talaga mag-excel dito, then go for it. Hindi ko naman sinasabi na kapag andito ka, tapos ito yung passion mo, is wag mo siyang i-pursue kasi hindi siya maganda na end goal. No, hindi yun yung sinasabi ko. Sinasabi ko is kung ano yung passion mo, yun yung pagtrabahuhan mong abutin. Kumbaga, I'm gonna tell you another story. I think this is gonna be the last story for today kasi we're running 44 minutes na. So, ako kasi yung tao na once na meron akong gustong maabot na bagay is ako yung tipo na talagang hahanapan ko ng paraan yan para makuha ko siya. I don't care kung ilang taon ko yan pagtrabahuhan, I don't care kung ilang oras or ano pa man. Ang importante is at the end of the day, may ginagawa ako or maaabot ko siya. I'm gonna tell you a story. Start nung pandemic dito sa since nasa Bicol kami nun, start yung pandemic, actually nasa company ako nun. Yung company is yung Stellar, if I'm not nasa Stellar ako nun nung pumutok yung balita. Kasi nandun ako kasi nagpapa-interview ako para makapasok ng pagiging call center agent ulit. Kasi yung Stellar is BPO company here in Naga. I think meron din sa ibang lugar pero merong Stellar dito sa Naga City. Nandito ako nun. Pumutok yung balita na yun na nga, COVID, magkakaroon ng lockdown or whatnot. Nandun ako nun, tapos pag uwi ko, dun ko nalaman na boom, meron ng pandemic na nangyayari sa buong mundo. So, hindi ko pa ini-expect na ganun kalaki yung impact na mangyayari noon, noong mga time na yon. Kasi sa span ng buhay ko noon, or sa span naman ng buhay ko, marami sa atin ang hindi pa nakaka-experience ng ganun. Kumbaga, napakabagong bagay niya na pwede pa lang mangyari na yung mga establishment magsasara, hindi ka po pwedeng lumabas, hindi ka pa pwedeng makipaghalubilo sa tao, talagang total lockdown. Sa bahay ka lang, hindi ka pwedeng lumabas. 'Di ba? So, ayun, nandun ako sa company, pag uwi ko dito, supposedly dapat final interview na ako, na-cancel yung application ko kasi nga hindi ka po pwedeng pumunta doon sa office kasi bawal kang makipag-meet up sa kung kani-kanino para mapigilan yung pag-spread ng virus, 'di ba? So ayun na. Hindi ko ini-expect na aabot siya ng buwan, ng taon bago bumalik ulit sa normal yung lahat. So, ano yung nangyari nung time na yun? Ilang buwan akong nandito lang sa loob ng bahay. Wala akong ginagawa, wala akong trabaho, wala akong source of income. So, ang nangyari is bored. Tapos, nagkaroon ako ng parang problema sa mental health ko na hindi na ako sanay lumabas. 'Di ba? Kumbaga, hindi na ako sanay na makipaghalubilo sa tao.
Yun yung nangyari nung mga time na yun. Kasi sanay ka na nasa bahay ka na lang, ano yung ginagawa mo? Wala kang ibang gagawin. Kakain, tutulog ka, nood, cellphone, laro, 'di ba? So kumbaga wala kang way para maging productive. Trinay ko naman mag-workout nung mga panahon na yun pero naputo lang din, 'di ba? Wala tayong disiplina nung mga times na yun. So, ayun yun. Pero bakit ko sinasabi to? Kasi ito yung point kung saan ko na-realize na yung pagtatrabaho sa corpo world is hindi talaga to yung end goal ko. Hindi ito yung forever job na gusto kong makuha. Bakit kamo? Kasi katulad nun, 'di ba? Na-realize ko nung mga oras na yon na yung mga trabaho natin sa corporate world, isang snap, pwede mawala lahat yon, 'di ba? Pwedeng matigil lahat yon dahil lang nagkaroon ng ganitong pangyayari. Pandemic, 'di ba? Nagkaroon ng ganun. Pero ano yung nag-strive ng mga oras na yon? Ano yung naging patok? Ano yung hindi nawala ng mga oras na yon? Entertainment industry. 'Di ba? Andun lang sila. Sila yung nag-boom ng mga oras na yon. Kasi walang ibang gagawin yung mga tao eh. Manunood, maghahanap ng content, maghahanap ng ganto, maghahanap ng ganyan para malibang sila. Kasi nga wala na silang ginagawa everyday eh. Nasa bahay lang, kain, tulog. So, ang tendency, maghahanap ka na mapaglilibangan mo. And ano pa yung pwede mong gawin? Maghahanap ka, it's either movie, maghahanap ka ng it's either komedyante na gumagawa ng video. So, doon ako nagkaroon ng idea na ito yung gusto kong gawin. Ito yung bagay na gusto kong ibigay yung 100% ko. I'm not saying na yung trabaho ko ngayon is hindi ko binibigay yung 100% ko. I am doing it. Binibigay ko din yung 100% ko. It's just that, hindi ko nararamdaman na ibibigay ko yung 100% ko dito sa trabaho ko na to after 5 years, kumbaga sa susunod na 10 taon. No. Hindi yan yung end goal ko. And siguro man kung papanood to ng manager ko or whatnot, I think maiintindihan din naman nila yan. Kasi iba-iba naman tayo ng pagkatao eh. Iba-iba tayo ng end goals. And sa akin ito yun. Gusto kong magkaroon ng impact sa mga tao. Gusto kong mag-share ng mga bagay na napagdaanan ko before na kapupulutan din ng aral. And gusto kong gawin yun while supporting my own life. Alam nyo yun? Kumbaga kasi, let's be real. Kumbaga, kailangan natin magpakatotoo. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na gusto mong mag-share niyan ng mga experiences mo para lang magkaroon ka ng impact sa tao. Hindi lang yun. Siyempre, gusto ko din magkaroon ng balik yan para sa akin. Which is, yung financially, 'di ba? Pero, ang kagandahan niyan is passionate ako sa bagay na yun. Gusto kong kumbaga ito na lang. Gusto kong pagkakitaan yung passion ko talaga. Kasi madami akong nababasa sa Facebook or sa mga content creators na fina-follow ko or naririnig ko sa kanila na hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka kapag yung trabaho mo is yung passion mo. 'Di ba? So, yun, dun pa lang eh. Kumbaga panalo na yung isang bagay na yun na once na ma-realize mo na kung ano ba talaga yung ibig sabihin niya. And that's true, 'di ba? So yun yung reason kung bakit ko 'to ginagawa. Kumbaga, kung ba't ako naglalaan ng oras para i-practice yung mga bagay na hindi ako komportableng gawin. Kasi again, ito yung gusto kong maging end goal. Kumbaga, kailangan mong tanungin yung sarili mo. Ano ba yung gusto mong maging end goal din? 'Di ba? So, ayun, kumbaga lumayo tayo sa topic, 'di ba? Ano yung sinasabi ko kanina. So, nag-start yung pandemic, ganito, ganyan. Actually, yung gusto kong sabihin dun is kung paano ka gumawa ng isang bagay or kung paano mo atakihin yung isang bagay para maabot mo kung ano yung gusto mong mangyari. So, nag-start yung pandemic noon, tapos nagkaroon ako ng idea sa utak ko na naman na no, gusto ko makipagsapalaran sa Manila.
Gusto kong hanap ng trabaho. Kahit pandemic pa. Kasi nung mga araw na yun, pandemic pa, may lockdown pa. Hindi ka pa pwedeng basta-basta lumabas. Kung wala kang passes, hindi ka pwedeng lumabas. So, ayun. Nangyari yun. So, kinontak ko yung mga tropa ko sa Manila noon, nung time na yun, na sabi ko, pwede ba kami tumuloy dyan? Kasi kailangan ko maghanap ng trabaho, hindi, ayoko na ng buhay na nandito lang sa bahay kasi wala akong source of income, wala akong magawa. Alam nyo yun, kumbaga nahihiya na din ako sa family ko, wala akong may ambag sa table, di ba? So, yun. Fortunately, yung mga tropa naman is sabi nila, sige, pwede kayo dito. So, even though risky yung mga nangyari ng mga oras na yun, kasi actually hindi pa siya hindi pa pwedeng bumiyahe nun. Pero, I'm not sure, di ba? May mga, siguro may mga makakapanood nito na magsasabi na, bakit yung ginawa yan? Bawal pa nga bumiyahe, ang titigas ng ulo nyo. Pero, hindi nyo kami masisisi or hindi mo ako masisisi kasi kailangan ko humanap ng pera, 'di ba? Hindi po pwedeng nakastuck lang ako nung mga oras na 'yon. And hindi na din siya healthy sa mental health ko. So kailangan kong gumawa ng mga bagay na kahit delikado is gagawin kasi kailangan kumbaga oras na. And kung hindi ko ginawa 'yon, siguro mag-aantay ako ng 2 taon bago ako magkaroon ng trabaho ulit, and hindi ko kayang gawin yun. So, ano nangyari? Nag-book kami ng parang biyahe sa Facebook, ng mga private cars from Bicol to Manila. Kasi yun yung uso niyan nung mga oras na yan, nung pandemic. Yun yung nauso niyan. Yung may mga sariling kotse, bumabiyahe sila from probinsya pa labas ng Manila. So, actually hindi siya pwede, hindi siya dapat pinapractice ng mga oras na yun. Pero again, hindi mo naman masisisi yung tao kasi hindi enough yung binibigay ng gobyerno noon para mag-survive yung mga family dito sa Pilipinas. Yung mga pamilya dito sa Pilipinas, hindi enough yun. So, kailangan, yun, nag-take kami ng risk. May mga tropa ako dito na sumama din naman sa akin na, yun, lumabas kami ng Manila. Tapos, fortunately, nakapasok naman ako sa trabaho na um, na pinagtatrabahuan ko hanggang ngayon. Starting pandemic, nandun ako sa kanila, and ito din yung company na naging lifesaver sa amin noon. So, ang rason kung bakit ako pumunta noon, or ang rason ko kung bakit ako nagkaroon ng drive para makipagsapalaran talaga kahit pandemic, kahit po pwede akong magkaroon ng sakit or whatnot. Kasi meron akong 3 reason. Una, gusto kong mag-try ng streaming. Mag-stream ako ng laro. Yun yung 3 rason ko noon bago ako nagdesisyon na talagang mag-all out, mag 100% na naman sa paglabas sa comfort zone. So, gusto ko mag-try mag-stream. Pangalawa, gusto kong bumili ng camera. Tapos, pangatlo, gusto kong bumili ng PC. Hindi, dapat nauna pala yung PC. Gusto kong bumili ng PC, gusto kong bumili ng camera, tapos gusto kong mag-stream. So, yun yung goal ko. Kahit kumbaga, pwede mo sabihin na yung goal na yun is parang napaka-shallow, babaw na goal. Pero yun yung napagkuhanan ko ng fuel para gawin yung mga bagay na ginawa ko noon. Tapos magkaroon ng drive. So, you guessed it, nakuha ko siya. Nagawa ko siya. So, after a couple of months, I think 1 year na ako sa trabaho ko noon, nakabili na ako ng PC. Pinakauna yon. Nabili ko yung PC ko. Hanggang ngayon, nandito pa, na yun yung katas ng sapalaran ng pandemic. Tapos, nag-try ako mag-stream. So, nung nag-try ako mag-stream, ilang buwan din ata, 1 buwan, no, ano pa man. Tapos, ko lang din naman, naitigil ko lang din naman kasi hindi ko siya kayang pagsabay sa trabaho talaga.
So, it's okay though. Kumbaga, win-win situation pa rin yun. Kasi natuto ako ng ilang skills doon kung paano gumamit ng OBS, which is nagagamit ko siya ngayon. 'Di ba? Kung ano yung mga struggle ng streamers, nalaman ko din kung ano yung mga pwedeng maging struggle mo. Tapos, ayun, basta madaming bagay ako natutunan nung trinay ko siya. Kaya para sa akin, win-win situation pa rin siya. Tapos, yung pinaka-last ko is na pili ko siya actually last year lang, which is yung camera na ginagamit ko ngayon. So, parang inabot din ako ng 2 taon para makuha ko yung goals ko na yun. Yung 3 goals na yun. So, ano yung pwede mo again na take away doon sa bagay na yun? Ang gusto kong kumbaga makuha nyo doon sa story na yun is hindi mo kailangan mag-set ng goal na sobrang laki. Alam mo yun? Hindi mo, for example, pag nag-set ka ng goals na gusto mo maging successful agad sa buhay, kumbaga napaka-broad nun eh. Ano ba yung definition mo ng success? 'Di ba? Ano ba yung definition mo ng pagiging wealthy or pagiging rich? Kasi madaming definition yan eh. Kasi pwede kang maging rich sa kaibigan, pwede kang maging rich sa, alam mo yun, sa well-being, 'di ba? Sa happiness, madami. Kumbaga, iba-ibang bagay yan. Ngayon, so ano yung point ko? Kung ikaw gusto mong ma-reach talaga yung goal mo, yung bonggang goal mo in the future, mag-umpisa ka sa maliliit na steps, 'di ba? So, yun yung point ng story ko. So, paano ko siya paano mo nasabing ma-reach mo yung pinakabonggang goal mo in the future, hindi mo pa nga siya naabot. Correct. Pero I can see the progress na. Kumbaga nakita ko na yung progress na nangyari. Kasi na-reach ko yung 3 goals ko eh. 'Di ba? So, pumili ka. Kumbaga nag-set ka ng goal sa buhay mo na yung talagang pinaka-end goal mo na sobrang grand na goal na for example, yung pagiging successful YouTuber, 'di ba? Tapos pagtatrabawan mo siya ng ilang taon, what not. Kapag nandun ka na sa middle part ng kunyari, 'di ba, pinagtatrabahuhan mo na nga tapos hindi mo pa siya naaabot. Tapos kapag nag-look back ka sa mga bagay na pinagagawa mo noon, baka isipin mo, ay, wala akong progress. Wala akong ano. Kasi hindi ko pa naaabot yung goal ko eh, yung grand goal ko. Hindi ko pa siya naaabot eh. 'Di ba? Baka ma-demotivate ka. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa naaabot yung pagiging sikat na YouTuber, hindi ko pa naaabot yung pagiging sikat na bodybuilder, 'di ba? Doon papasok yung mga bagay na mas okay mag-set ka ng maliliit na goals along the way. Ayun, kumbaga, yun yung ginawa ko. Nag-set ako ng mga maliliit na goals noong time na yon, which is yung 3 sinabi kong bagay, and towards siya dun sa grand goal na gusto kong maabot, which is yung pagiging content creator, 'di ba? So ngayon, hindi ko pa naaabot yung pagiging content creator, pero nung nag-look back ako, nung tiningnan ko yung nangyari for the past couple of years, nakita ko na ay, oo nga no, 'di ba? Naabot ko na yung 3 goals ko nung start nung pandemic. And ito yung mga bagay na magdadagdag ng fuel sa'yo para ipagpatuloy pa siya. Para ituloy mo pa yung pag-abot dun sa grand goal mo. Kasi mahirap na magtrabaho ka lang na magtrabaho. Ito pa. For example, di ba nagtatrabaho ka every day para makatulong ka sa family and whatnot. Pag-abot ka kahit papano sa parents mo or sa mga kapatid mo, makatulong ka, di ba? Pero, for me, dapat lagi kang may tira para sa sarili mo. Kasi, mahirap na trabaho ka lang ng trabaho, tapos wala ka man lang nakikitang something na naibibigay mo sa sarili mo. The same thing as this. 'Di ba? Kumbaga, trabaho ka ng trabaho para ma-reach mo yung grand goal mo. Tapos pag tumingin ka na sa past couple of years na experience mo as a person na na-try abutin yung grand goal, makikita mo, ano na bang naabot ko? Wala na. Wala pa naman eh.
Kasi hindi ko pa naabot yung grand goal ko eh. Kasi hindi ka nag-set ng mga mini stepping stones. Hindi ka nag-set ng mga mini goals na worth i-appreciate. 'Di ba? Na karapat dapat mong i-appreciate. Pwede naman na may mga achievements ka na nagawa pero hindi mo siya binibigyan ng recognition, 'di ba? So, isa din 'yun. So, 'yun yung point ng story. Kumbaga, mag-set ka ng maliliit na goals, mag-set ka ng mga maliliit na bagay along the way para ma-achieve mo yung grand goal mo. Para kung sakali man na matagalan ka sa pag-achieve ng grand goal na 'yon, pag lumingon ka pabalik sa mga napagdaanan mo, masasabi mo na, ayun, meron na akong naabot kahit papaano. And yun yung magbibigay ng fuel ulit sa'yo para magpatuloy pa. So, para magpatuloy ka, set ka ulit ng mga maliliit na goals. Tapos, i-celebrate mo siya. I-celebrate mo yun pwedeng within you lang or with other people na nakapaligid sa'yo. Kasi, mas healthy siya sa atin, sa headspace, na meron kang celebration or meron kang nilulook forward sa buhay kesa na stagnant ka lang na yung alam mo yun straight line lang talaga yung nangyayari sa'yo. So ayun yung isa sa mga bagay na gusto kong i-share sa inyo about life and about sa past experience ko na I think worth mentioning na hopefully naintindihan nyo naman kasi again hindi ako nag-script pagdating sa mga ganito kasi nga practice lang naman to. Gusto ko lang matutunan kung paano mag-share ng walang script para magkaroon lang ako ng comfortability sa pagsasalita in front of the camera. And hopefully may nakukuha din kayo kasi I'm trying my best na ipaliwanag siya ng maayos. Ayun. Yeah, I think we're good for the day. Kumbaga, na-beat natin yung record natin kahapon. Kasi kahapon, nag-run lang tayo ng I think 48 minutes, 50 minutes. Ngayon, 1 hour and 6 minutes na tayong roll ng video. So, ilang beses na din tumigil yung camera natin sa pag-record ng video. So, nire-restart ko lang siya ng nire-restart. Ayun. So, hopefully may natutunan kayo ngayon and hopefully nag-enjoy kayo sa pakikinig. Again, sa mga na tinatapos yung video, maraming salamat. Na-appreciate ko yun. And sana once na ma-upload natin to, bigay kayo ng mga suggestions and comments nyo na pwede natin pag-usapan sa susunod na video ulit. Ayun guys, I appreciate everyone and hopefully sa lahat ng mga aspiring content creators dyan or kahit hindi aspiring content creators, sa mga aspiring people na nagsiset ng goals nila, na hopefully lahat tayo maging successful and ayun, kumbaga i-enjoy nyo yung araw today. Kung may energy pa kayo, ako matutulog na ako, kailangan ko na magpahinga kasi may duty na naman ako later. Maraming salamat again. This is your boy Nico and good morning and have a great day guys. Thank you very much. Peace.